general survey of the early general theories of crime. As to the specific of this subject matter, they will be taken up later on the latter part of the subject matter. Okay, so they call them early general theories of crime. So take note of the word general theories, meaning these are the theories that somehow cover more specific theories of crime causation. So when you study juvenile delinquency, the theories of delinquent act, the theories of criminal act are actually the same. At the same manner, the theories of good behavior, okay, are also the same. Anong ibig sabihin nun? Kaya yung introduction ng ating subject matter is about understanding human behavior, understanding our mind, understanding our human behavior. What causes our human behavior? Okay? So, yung ating, pag sinabi mong human behavior kasi, it's generic. Na? Whether you are referring to an abnormal behavior, or a bad behavior, or a good behavior, or an ideal behavior, all of them are called human behavior. So, what makes you a good person? Okay, what are the factors that makes you a good that make you a good person will be the same as the factors that will make you a bad person. Say, for example, the Bible says that corrupt companion corrupts character. Ano 'yon? Okay, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, okay, huwag kang palilin lang. Ang masamang kasama ay nakakasira ng pag-uugali, no? Do not be deceived. Okay, corrupt companion corrupts character. So that is in the Bible. Okay, ano 'yon? Na kapag ang kasama mo ay corrupt, eventually magiging corrupt ka din, ha? Kapag ang kasama mo ay mabuti, eventually magiging mabuti ka rin. So, yun tinatawag ninyo sa social differential association theory. So, more or less the same, no? The same feather flock together, okay? So, they are in the Bible, okay? In fact, in Proverbs, sinabi din sa Proverbs na iron sharpens iron. Ano yun? Okay, kapag matalinong kasama mo pa matalino niyan, mas lalo kayong magiging matalinong dalawa. So, ganun lang yun. Kapag yung kasama mo ay kumbaga mahilig lang sa ML yan, anong mangyayari sa'yo? Puro kayong ML dalawa, no? So, ganun din yon. So, kaya nga yung introduction natin is human behavior, understanding human behavior, what are the perspective or what are the approaches that will explain the behavior of man. So, the same thing, it goes with how you explain abnormal or delinquent behavior or we call it criminal behavior. That's why in your subject, juvenile delinquency, there are actually overlapping of theories. Kasi parehas lang naman yung mga theories na yan. Okay? Now, these are the early general theories. Okay? So, general because they are explained further by, we call it specific theories. Okay? And early because ito yung mga pinakauna na attempt ng tao para explain ang behavior, either good or bad behavior. So you have there in your notes, I will follow the syllabus of the school, though I have my own arrangement to the topic. You have here in your notes, you have your demonological theory, okay? But I placed there pre-classical. I did not use the demonological. I will explain that later on. And then you have the classical theory, the neoclassical, the Italian or passive school, the conflict or the socialist theory, and the critical theory. Okay, so the arrangement of this general theories class does not necessarily mean that after the classical, here comes the neoclassical. No, hindi ibig sabihin na ganon. Na after the classical ay neoclassical ang pumasok. No, hindi ganon ang ibig sabihin nun. Okay? Na pag sinabing pre-classical theory, after the pre-classical, automatic classical na ang tinatawag nating explanation ng crime. No, hindi ganun yon. In fact, until now, there are still people who are considered as pre-classicalists. And you might not be aware na kayo mismo ay pre-classicalist pala. Okay? So ito lamang yung mga thinking ng mga panahon na yan na sila yung mga prevailing thoughts. In fact, the classical thoughts ay kahit nung ancient time, meron ng classical thoughts. Nung panahon ni Plato, nung panahon ni Socrates, nung panahon ni Aristotle, meron ng
tinatawag nating classical thinking noon. Only that, ang prevailing during those years are not those kind of thoughts, kundi yung pre-classical thoughts ang prevailing noon. Okay? Hanggang ngayon, meron pa rin classical thoughts ngayon. Hanggang ngayon, meron pa rin neoclassical thoughts. Hanggang ngayon, meron pa rin conflict. Okay? Assumptions or perspective as to human behavior and criminal behavior. Okay? So, hindi ito particular order class na pag sinabi, after the classical, neo, no. Okay? Hindi ganun yung class. Ha? So, pwedeng in a certain period, nag-overlap yung mga explanation ng crime causation. Okay? Only that, in a certain period of time, may mga prevailing thoughts. Okay? So, say for example, the pre-classical, that is prevalent from the early time, the ancient time, up to the 1600, before the age of enlightenment. Okay? So, ang pinaka-prevailing thoughts sa pre-classical is yung mga katuruan sa Bible, katuruan sa religion, katuruan sa mga espiritu. Okay? However, among the criminologists, they pointed to demonic influences as the main explanation of or the main belief in the pre-classical period. That's why in your notes, in your syllabus, nakalagay doon is demonological. Because in pre-classical, though there are various understanding, okay, why we behave in such a way, okay, but most believe that our behavior is influenced or governed by good and bad spirit. Okay, so if you are bad, then you are influenced by demons. If you are good, you are influenced by the Holy Spirit or by the angels of God. So yun ang prevailing thoughts noon. Kaya mas marami noon ang naniniwala na yung mga tawag natin mga modern criminologists, yung mga authors ngayon, mas naniniwala sila na during the pre-classical, mas accepted yung explanation na ang tao ay nagkukumit ng crime kasi siya ay influenced ng demons or siya ay tinatawag natin possessed by demons. Kaya may mga libro na instead of using the word pre-classical, they use the word demonological. But actually, in the pre-classical times, okay, kapag ikaw ay naniniwala sa pamahiin, you are pre-classicalist. Hanggang ngayon, naniniwala ka sa pamahiin. Na ikaw ay naglalakad, biglang may dumaan na pusa na itim na pusa sa harapan mo, sasabihin mo malas, ay pre-classical ka, iho or iha. Kapag ikaw ay naniniwala pa rin sa horoscope mo ngayon, binasa mo kanina yung horoscope mo, ang sabi doon is mag-ingat. No? Baka ikaw ay makakabangga ng matandang mayaman, madaling mamatay, o di ba? O pag naniniwala ka sa horoscope mo class, pre-classical thoughts ka pa rin. Mayroon kang pagka-pre-classical, yun ang ibig sabihin noon. Okay, so sino sa inyo naniniwala diyan ng horoscope? O naniniwala ka that you are born in the year of the monkey, you are born in the year of the pig, naniniwala ka sa feng shui, di ba? Pag naniniwala ka diyan, pre-classicalist ka. Kapag naniniwala ka sa swerte, malas, you are pre-classicalist. Kapag ikaw ay relihiyosong tao, in-explain mo yung pamumuhay mo based in religion, then you are pre-classicalist class. Okay? Kaya ang pre-classical, hindi pa nawawala yan na thinking. Hanggang ngayon, meron pa rin yan. Only that, okay, prevailing yung pre-classical thoughts nung unang panahon. Kasi nung unang panahon, bakit yan ay, by the way, no, may pagkakaiba kasi yung devil sa demons. The devil is Satan. Okay? Siya yung pinakapinuno ng mga bad angels. Ang tawag ng mga bad angels, mga demonic angels. Okay? So, Satan is the devil, called known as the devil or the deceiver, at yung kanyang mga tagasunod, yun ang mga demons. Okay? Magkaiba yun, ano? Okay. And of course, sa pre-classical, hindi lamang yun ang thinking nila, no? Kaya sabihin nila, masama yung taong yan kasi siya ay, yung kanyang horoscope ay Leo. O, ganon. Okay? Yan ay, okay lang yan na yan ay, tawag natin, promiscuous yung taong yan. Promiscuous, alam mo yung promiscuous? Yung maraming sexual partner. Kasi yan ay pinanganak ng Friday. Kasi yung Friday, yan ay
araw ni Venus, yung sexual goddess ng mga Grego, di ba? Maganon, yung mga ganong thinking class. Pre-classical thinking 'yon. Okay? Ayan, matapang na tao 'yan kasi yan ay yung kanyang horoscope ay Leo, di ba? Ganon. Okay? So nire-relate na 'yon. Minsan pag nag-business ang mga tao ngayon, alam niyo mga nagbi-business, nag-open sila ng business kapag yung date ay 8 pataas, 18, 8, mga ganon. 28 kasi sa kanila swerte 'yon. Yun class, kapag yan ang thinking mo, pre-classical thinker ka, may pagka-pre-classical ka, no? Ganun ang idea ng pre-classical. Kasi sa pre-classical, ang namumuno nun yung turo sa Biblia, turo sa Quran, turo sa iba't ibang mga religion. Okay? Na ang mundong ito ay may mga good and evil spirit. Okay? At yung mga spirit na yan, pwedeng ma-influence yung tao na mag-commit ng mabuti or gumawa ng masama. At the same time, may kaisipan din nung unang panahon na yung mga namatay na tinatawag natin namatay na kriminal, ganon, ay yung kanilang espiritu daw, sila rin daw ang nag-i-influence sa mga buhay upang gumawa rin ng crime. Parang ganon, ang maraming isip class sa pre-classical thinking. Pero, okay, again, kaya tinatawag yan na demonological school ng mga modern criminologists kasi they believe na ang pinaka-main premise ng pre-classical is yung demon possession or demon influence. Ganon, okay? Yan. So, sinong pre-classical sa inyo? Mayroon pa rin pre-classicalist sa inyo. Ako, pre-classicalist ako class kasi ako ay isang pastor. Ako ay nagtuturo sa church. Okay? In fact, ako yung nagkakas out ng mga demons. So, may pagka-pre-classical ako. Although, naniniwala din ako sa mga modern explanation ng criminality. Naniniwala din ako sa mga postmodernism na tinatawag natin. Okay? Hindi ko tinatanggal 'yon yung mga kaisipan na ganon. Okay? So, again class yun ang explanation ng pre-classical. Bakit class? Kasi anong unang panahon, ang prevailing government noon ay theocracy. Ano 'yon? Ng tao ay ginugovern ng kanilang Diyos. Not necessarily the God of the Bible. Okay? Kaya nung unang panahon, kapag may naggera noon, kapag natalo ka na country, ang sasabihin nila, mas mahina yung Diyos mo. Parang ganun ang mga style nung panahon na yan. Okay? So, that is your pre-classical school or pre-classical theories of crime causation. So, with that, sa kanila, dahil ang tao ay tinatawag nilang ito ay demon possessed. So, kailangan ang punishment ay patayin para yung demonyo mawala. Ganun sila. Okay? At sabi naman nila, okay, kung talagang nagsisinungaling yan, he will undergo trial by ordeal. You will learn that later on in your polygraph or in your lie detection. Okay? That to determine whether a person is telling a lie or not, he will undergo trial by ordeal. Ano yon? Yung trial by ordeal, bigyan ko ay ng isa. Yung suspect na kriminal ay papainumin ng lason. Okay? Kapag hindi siya namatay, innocent siya. Ganun yon. Trial by ordeal. Kapag namatay siya, guilty siya. Ganun ang idea nun. Bakit? Kasi kung siya daw ay innocent, kahit siya ay susunugin, kahit siya ay tawag natin papakainin ng mga poison, hindi siya mamamatay kasi tutulungan siya ng Diyos or tutulungan siya ng good spirit. Ganun ang idea. So in the Bible, you can see those trial by ordeal. Okay, you have Daniel and his friends Meshach, Shadrach, and Abednego. They were thrown in the fiery furnace. Okay, at tawag natin, sabi ni Nebuchadnezzar ng Babylon, sabi nila, okay, kung totoo ang Diyos ninyo, tatapon namin kayo diyan, hindi kayo mamamatay kasi liligtas kayo ng Diyos ninyo. So of course, the story ended that they were we call it saved by God, no? Ganun din, tinapon si Daniel sa mga layon. That is trial by ordeal. Okay? So ganun yung class. In fact, when Jesus Christ was crucified, okay, may mga naniniwala that was a trial by ordeal because if you read your Bible, may mga nagsabi doon, nasabi nila, okay, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos diyan sa pagkapako mo sa cross. So that is actually a pre-classical thinking, yung mga trial by ordeal na tinatawag natin. Now, let's move further.
So, Mike Tyson, in the pre-classical school, they will explain that Mike Tyson is a bad guy in the ring, on and on the ring, kasi he was either possessed by demons, he was influenced by demons, or he was influenced by spirits of people who were previously criminals, or we call it mga espiritu na mga natotorture. So yun ang explanation nila sa pre-classical. Pwede nila explain sa pre-classical si Tyson na sabi nila na maaring yung horoscope nito, okay? Maaring pinaglihi siya sa ganito. Ganun yon. Kaya kapag kayo naniniwala sa lihi, na ikaw ay pinaglihi sa gwapo pero pangit ka, talagang delikado yun, ano? Pinaglihi ka sa ganyan, kaya ganyan tsura mo, ikaw ay pre-classicalist, iho. Okay? So, ganun klasa, ang pre-classical thinking ay marami yan, class. Marami ang mga lahat ng pamahiin, tradition like that, no? Superstitious belief, okay? Spiritual belief, okay? Belief on God, belief on the devil, the demons, those are pre-classical thinking. Although, as I've said, meron na rin mga nag-iisip nung panahon na yan ng tinatawag natin secular thinking. Ano yung pag sinabing secular thinking? Ito yung thinking mo outside your religion, outside your church, outside your belief. You are trying now to explain your, we call it experience in life, okay, based on what you see, based on the, based on realistic na tinatawag natin. Okay? Ikaw yung tinatawag nilang realistic kasi nabubuhay ka base sa nakikita mo. You do not believe on what the Bible say. You do not believe on what your principles say. Okay? But rather you just believe on the things that you see. You are realistic ang tawag doon. So ang classical thinking naman, so nung pumasok ang classical thinking class, hindi pa nagtapos ang pre-classical niyan. So sa classical school, yan yung tinatawag niyong Age of Enlightenment. Yan yung panahon na sinasabi ng mga tao na umalis tayo sa religion, umalis tayo sa church. Masyado kayo naniniwala sa kultura, sa mga espiritu, masyado kayo naniniwala sa Diyos, sabi nila. Okay? So sabi nila, tayo ay nabigyan ng, tayo ay may sariling kalooban. Kasi noon, kapag ikaw ay umani ng mabuti, sasabihin ng tao, kalooban ng Diyos. Pag ikaw ay namatay sa COVID, kalooban ng Diyos. Pag ikaw hindi namatay sa COVID, kalooban ng Diyos. So, pag yan ang isip mo ngayon, pre-classical thinker ka pala yun. No? Ganun yon. Okay? Kaya, nung panahon na yan, nag-prevail ngayon sa Europa yung usaping classical, yung tinatawag nila dyan na the Age of Enlightenment. When people were when the scholars of the European countries started calling out for the exercise of free will. Na sinasabi nila na yung faith mo, yung tadhana mo, okay, was not because of your horoscope, was not because of spirit, was not because of God, but rather it is your own doing. Yun ang sabi nila. Pinili mo yan. Okay? Itanggalin nyo yung Diyos niyan, sabi nila. Kaya nga pumasok dyan, class, yung tinatawag na democracy. Ano yon? Okay? The government that is ruled by the people, or a government of the people, for the people, and by the people. And that is the most evil type of government, because in that government, walang lugar ang Diyos diyan. Walang lugar niyan. Okay? Kasi nga, tinanggal yung Diyos sa pag-govern ng tao, kundi ang government is base lang yan sa rationality ng tao. Kaya magkakatugma yan, class, magkakapatid yan yung Age of Enlightenment saka Age of Rationalization na tinatawag, or the Age of Reason. Yan yung panahon na gustong i-explain ng tao ang mga nangyayari sa buhay sa pamamagitan ng logic, sa pamamagitan ng reasoning. Okay? Hindi sa pamamagitan ng Bible, hindi sa pamamagitan ng religion, but rather sa pamamagitan ng ating logic, ng ating rationality. Okay? Kaya that time, nung panahon na yan, okay, nag-boom ang mga inventions, nag-boom ang mga science and technology. Kasi sabi nila, pwedeng mas marami tayong maaani, pwedeng mas marami tayong ma-harvest
kapag mayroon tayong technology, pag mag-imbento tayo ng mga machines, ganun sila. Okay? Kasi noon, pag pre-classical thinker ka, nananalangin ka lang na sana Lord, pagpalain mo ang aking palayan. Sana Lord, pagpalain mo ang aking negosyo. Ganun lang. Pero sabi ng mga classical thinkers, hindi. Gawa tayo ng paraan para lumago ang ating buhay, lumago ang ating ekonomiya. Okay? Tayo ang mamuno sa sarili natin. Hindi tayo pamunuan ng Diyos. Okay? Ayun ang democracy class. Tinatanggal nila ang Diyos actually. Kaya sa ating constitution, separate ang state at saka church. Okay? Kasi ayaw ng state na sila ipapakialaman ng church. Ang tingin ng government sa democratic country, mas mataas sila sa anumang church. Ganon yon. Okay? Kaya yung classical na yan, naka-emphasize yung tinatawag nating free will. So pag sinabi mong secular class, ito yung explanation ng buhay na hindi ni-explain sa mata ng Bible, sa mata ng Diyos, sa mata ng Espiritu, sa mata ng religion, but rather, you are now explaining the things in the society or the phenomena in the society on the, we call it on rationality and on observation and on experiences. Okay? But of course, yung emphasis ni classical na secular ay yung free will, na ginugovern ka ng sarili mong kalooban, hindi kalooban ng demonyo. Pinili mo yan. Yun yung modern concept ng classical sa neo-classical is your rational choice. Ay, nangingay mo, iha. Pakihis. Okay. Anyways, let's move on. So, therefore, kapag ikaw ay, sabi nila, kalooban mo yung gumawa ng crime, ibig sabihin, mayroon kang choice whether to commit a good thing or a bad thing. So, therefore, you are responsible for your action. Okay? And they say that people, the free will of people is basically governed by hedonistic rationality or what you call the hedonistic calculus. Sir, ano ba yung calculus na yan? Huwag kayong masyadong tinatawag natin malula sa word na calculus. Ang ibig lang sabihin ng calculus, calculation. Okay? So, kinakalculate mo lang yung pain and gain na makukuha mo sa isang action. Yun ang hedonistic rationality na tinatawag. You're just trying to rationalize or think the pros and cons of an action. Okay? So, that is your hedonistic calculus na tinatawag or hedonistic rationality. Okay? So, yun ang idea niya noon. Kaya, sabi nila, mas pinili mo yung gawin yung crime kasi hindi mo inisip yung mga adverse effect nito sa'yo. That's why you should be responsible of your, we call it, of your acts. Okay? So, ganun. So, I will not be talking about Cesar Vicaria further and Jeremy Bentham. But of course, just an introduction kung ano yung mga, kumbaga, kaisipan ni Cesar Vicaria para maintindihan nyo. So, yan, dati ang gobyerno is governed by God. At sino mang namumuno is appointed by God. Okay? That was the thinking during the pre-classical. Okay? So, ngayon, ang sabi ni Vicaria, hindi. Ang pagkakaroon ng government is a kind of social contract. Social contract, ano yon? It is an imaginary agreement to sacrifice the minimum amount of liberty to prevent anarchy and chaos. So when you say anarchy, the word "a" means wala. Whenever the word "a" is used as prefix to some words, it connotes nothingness. It connotes absence. Okay? So when you say atheist, it connotes absence of God. You do not believe in God. Okay? So when you say anarchy, it means there is no more authority. Archy is authority. That's why the archbishop, diba? Arches, pag sabing arch, sa taas yon, mataas. So kaya pag sabing anarchy, there is no longer authority. Okay? There is what you call anomy, no? There is anarchy. So somehow there is no authority that is being followed already. And there is now what you call chaos or disorder. Okay, so sabi nila para mawala ang anarchy at chaos, sabi nila
kailangan tayong mga tao, mag-usap-usap tayo. Okay? Mag-usap-usap tayo and then we choose our leader. We choose the most able-bodied leader, the most able, intelligent people to govern us. At yung tao na yan, silang bahala sa atin. Sila ang magbibigay ng batas sa atin. Sila ang magpo-provide ng services sa atin. So we call those people as our government. Now in return, we are going to obey yung mga policies nila, yung mga laws nila, and in return, tayo ang magbabayad sa kanila. Okay? They are going to protect us economically, politically, socially, okay, everything. So that is their function, the people that will govern us, the people that will lead us. Okay, we'll remove God there. Sabi ng democracy, tanggalin natin ang Diyos doon. Let us govern ourselves, so we'll have a contract. Now, you govern us, you provide for our needs, you protect us, everything. Now, we are going to obey and we are going to pay you. Kami ang magbabayad sa inyo. Kami ang magpapasahod sa inyo sa pamamagitan ng mga taxes. Okay? So, ang purpose noon para magkaroon ng order, magkaroon ng natawag natin obedience at magkaroon ng authority na susundin ng mga tao. So, with that, kasi nga, naniniwala noon si Nabicarya, naniniwala sila na yung mga batas nung panahon ng pre-classical, kasi nung pre-classical kasi nagsulputan na rin diyan yung mga tinatawag nating oligarchy at yung mga aristocracy government. Ano yung aristocracy? Ito yung mga ang namumuno, yung mga mayayaman. Pag oligarchy, ang namumuno yung mga tinatawag natin matatalino. Okay? So ngayon ang nangyari, doon kasi sa theocracy at saka doon sa aristocracy, somehow merong strata of the society. Merong mga poor, merong mga middle class, merong mga below middle class, above middle class, at merong mga mayayaman. So sabi ni Bicarian, sabi niya, ang nangyayari kasi, ang namumuno sa atin si Hari, si Rena, at yung mga matatalino at mga mayayaman. Kaya mga yan, sabi nila, gumagawa sila ng mga batas na pumapabor sa kanila. Tuloy, yung mga tao ay, yung mga common tao ay, they are not equally protected by law because yung mga batas, okay, pati yung punishment, pumapabor sa mga mayayaman, pumapabor sa mga oligarchs at saka mga aristocrats. Yun ang sabi ni Bicarian. Kaya mas maganda, tayo ang mag-govern ng sarili natin. Mamili tayo. Tayong maglagay ng tao mamumuno sa atin. Okay, so that itong taong to gagawa ng batas ng magkaroon ng equal protection of law. Even in the punishment. Yan ang sabi ni Bicarian. Kaya nga si Bicarian, sumulat siya ng an essay on crimes and punishment. I-point out niya doon yung mga corruption. Pinoint out niya doon yung misjustice. Okay? Because of the kind of government that we have na pinamumunuan tayo ng mga hari, ng mga rena, ng mga royal families, ng mga oligarchs and aristocrats na kinokontrol nila ang mga tao. Okay? Kaya kahit sa punishment, iba yung punishment ng mga royal families sa kayong mga mayaman kaysa dun sa mga mahihirap. Parang sa atin, di ba? Kapag ikaw ay nahulian na nag-violate ng health protocol ng IATF, ay makukulong ka. Pero pag ikaw ay mayor, ikaw ay general, you just say, I'm sorry. O, wala kang punishment. Parang ganun lang yon, okay? So ito yung sinasabi natin na social contract jury. Yan ang trabaho nyo. You protect our rights. We will give you power. We will pay you with our taxes. But if you are going to misuse your power, we are going to replace you. Kaya nga may election. Pag election, palitan ulit natin yan kasi na-misuse yung power. Something like that. Okay, now the neoclassical class, as I've told you a while ago, hindi ito nangyari after the classical. Okay? Nangyari yan mga early 1900s, yung neoclassical. Ang classical nangyari mga 1600s, 1700s, 1800s. So si neoclassical, pumasok yan mga latter part na ng 18th century, ng 19th century at 20th century. Okay? Na sinasabi nila, tama yung classical. Na ang tao ay kailangan mapanis yan, pero maparusahan yan, pero
Ang problema, hindi pari-parihas ang exercise ng free will. Hindi pari-pares yung level of thinking. Na sinasabi ni neoclassical na merong mga factors na nag-i-influence or nakaka-apekto doon sa exercise ng free will ng tao. Okay? One, there is the lack of discernment. And the lack of discernment may be caused by minority, may be caused by intoxication, may be caused by, we call it other mental deficiencies. Ganun yon. Kaya sabi ni neoclassical, kailangan magkaroon tayo ng mga mitigating circumstances at meron tayong mga aggravating circumstances at mga exempting circumstances. So the neoclassical thoughts class, yan ay tinatawag natin nakalagay sa ating revised penal code. No? Meron na doon yung mga, kumbaga, mas kokonti yung penalty ng mga tao na less discerning. And actually, class, kahit sa Bible, nung unang panahon, 2,000 years ago, meron na yan. Meron na yung neoclassical thoughts sa Bible. Ano yon? Ang sabi doon sa Bible, no? Sa Book of Leviticus, ang sabi doon, kapag yung tao ay nakapag-commit ng crime na siya ay inosente, meaning hindi niya alam. He was innocent na meron siyang nagawang masama. He was ignorant. He was not aware. Okay? Na meron siyang ginawa na masama, yung penalty niya mas maliit kaysa doon sa mga deliberate ang pag-commit ng crime. So, ganun yung class. Kaya yung reckless imprudence, okay, yung homicide through reckless imprudence saka homicide, magkaiba yung class kasi sa homicide through reckless imprudence, hindi sinadya yung pagpatay. Okay? So, mas mababa yung penalty nun kaysa yung plain or we call it standard homicide. Okay? So, yung neoclassical thoughts, hindi after classical. So, pwedeng 100 years after. Saka yung mga tao nag-isip na hindi dapat ganito. Pero in reality, kahit nung unang panahon, meron na sa Bible, meron na yan. Na sinasabi doon na kapag nag-commit ka ng crime pero hindi mo sinasadya, hindi mo namalayan na ikaw ay nakagawa ng na masama. Okay? Kapag na-realize mo na masama ginawa mo, punta ka sa templo, ikaw ay mag-offer ng sin offering pero yung sin offering niya mas mababa doon sa sin offering ng mga sinadya na gumawa ng kasalanan. Okay? So that is the neoclassical. So they introduced the idea of premeditation. Yung plinano mo na gawin ang isang bagay, dapat mas mataas ang penalty kaysa yung ginawa mo yung crime. Okay? At the spur of the moment you committed the crime, so dapat mas mababa ang penalty. So those are the thinkings of neoclassical na until now ay yan ngayon ang kumbaga the approach ng ating criminal law on punishment, the neoclassical thinking. Okay? So with that, further in the 1800s, may mga lumabas na mga scholar sa Italia, no? Kaya tinawag na Italian school. Okay? Ang tawag sa kanila mga positivists, no? Ano nga ba ang positivist? Ang positivist kasi hindi ibig sabihin na biological yan kasi mayroong tinatawag na social positivist. Mayroong tinatawag na psychological positivist. Okay? May tinatawag na biological positivist. Si Lombroso kasi biological positivist siya. Kasi nakafocus yung kanyang experiment, nakafocus yung kanyang empirical studies on the physical appearance of people. Okay? So yun ang kanyang premise na mayroong physical stigmata yung mga criminal. Okay? May mga predisposition, meaning hindi necessary na criminal kundi mataas yung tendency na mag-commit ng crime. Okay? Yun ang isip ni Lombroso. Kaya positivist kasi he based his opinion or his theory based on his experiment, based on his observation. Okay? Kaya ang positivist is about explaining the society, explaining human behavior based on experiment, based on empirical studies, meaning yung you observe. Okay? Parang tinatawag natin dyan is a kind of inductive reasoning approach. Inductive meaning, ang ginawa ni Lombroso, nag-collect muna siya. Nag-collect siya ng mga buto, ng mga itsura, ng mga taong kriminal, saka siya nagkaroon ng conclusion. And he tried now to differentiate the criminals and non-criminals. At according to him, kapag pangit ka, criminal ka. Pag
ikaw ay tawag natin, ikaw ay gwapo, hindi ka criminal, yun ang thinking niya. Okay? Hanggang ngayon, class, meron pa rin tayong pagka-biological positivist. Meron pa rin tayo noon. Kasi tayo, particularly the gentlemen, the gentlemen, unlike sa women kasi, magkaiba ang women, ano? Okay? Mas I mean kung women and men, hindi ko sinasabing lahat, no? Generally ganon. Ang lalaki, for your information, women, ang mga lalaki, they choose women, okay, according to the looks of the women. Kung ano yung tsura niya, kung maganda, mukhang mabait, ganun sila. Yun ang thinking na ito, magandang maging asawa to, mabait to kasi yung mukha niya, ganon. So, kapag ikaw yan, iho, mayroon kang pagka-biological positivist, para kang silumbroso. Parang ayaw kong asawain yan kasi yung itsura niya. No? Ganun yun. So, ang babae, iba naman ang babae. Although may mga babae na they are looking at the appearance of the good appearance of a man, but actually iba naman ang weaknesses ng babae. Ang weakness ng babae is yung mga gentlemen. Yung mga thoughtful. Yan, di ba? Yun ang mga gusto ng babae. Yung babae kasi gusto nila, they are being taken care of. Yun ang kanilang justification. Kaya titignan nyo, mas maraming magagandang babae na yung lalaki hindi masyadong ganun kagwapuhan, pero na gusto ng babae, kasi nga, iba yung standard ng babae. Maraming babae na gusto nila gwapo. Pero in reality, ang weakness ng babae, yung lalaki na masayahin. Okay? Kaya tignan nyo mga comedians, tignan nyo si Vic Soto, di ba? Okay, meron siyang Pauline Lona, di ba? Okay, ganun yon. So, sina Wawawi, di ba? May ganun, si Willie. Yun ang mga gusto ng mga babae, mga masaya. Okay, yung mga masayang kasama, yung mga thoughtful, yun, yung mga gusto ng mga yung mga kaya maraming babae na nare-link sa mga pulis, sa mga naka-uniforme kasi ang thinking nila, okay to, kahit may asawa ito kasi mapoproteksyonan niya ako. Yun ang standard ng babae kasi. Although in the younger years, ang mga babae more sila sa gwapo, no? Okay, ang lalaki talagang ang first na tinitignan sa babae ay yung appearance. Mayroon silang pagka-biological positivist, pero ang babae hindi. Okay? Maraming babae na hindi sila nakatingin sa appearance ng tawag natin ng lalaki, mas tinitignan nila yung ugali ng lalaki. Okay? Ayan. So, ganun yung class, ha? So, sa positivist, may mga social positivists na tinatawag natin. Sila yung mga pinapag-aralan nila yung mga factors sa society na maaring mag-explain ng crime causation. Tawag sa kanila social positivists. So, eventually, those social positivists became a separate theory of crime na tinatawag nilang sociological theory of crime. Okay? Yon ang idea sa positivist class. Though, during the early time of positive school, the Italian school in particular, Lombroso, he was more on the biological positivism. Pero actually, ang kanyang estudyante, si Garofalo, saka si Enrico Ferri, hindi nila tinanggap yung katuruan ni Lombroso. Sila ay positivist din, pero hindi sila masyadong nag-focus doon sa biological positivist ni Lombroso. Okay? So, it is not determined by your free will. It's not a matter of free will, but rather it is determined, meaning alam na kung maging kriminal. So, therefore, sa kanila, okay, ang mga positivist na yan, biological positivists, yan yung mga panahon ni na Francis Galton. Yan yung mga panahon ni na Charles Darwin. Sila yung mga nag-aaral ng eugenics. Pag sinabi mong eugenics, that is good genes. Kaya pag sinabing eulogy, magandang kwento. Pag sinabi mong euphemism, magandang word sa masamang pangyayari. Okay? Kaya pag sinabi mong eugenics, si Charles Darwin, pinapag-aralan niya yung pagpapalahi ng mga halaman. Na kapag yung dalawang good, eventually, yan ay makapag-produce ng good seed or good product. Yun ang kanilang isip. Okay? So kapag gwapo at maganda mga magulang mo, okay, ang expected, gwapo at maganda ka. Kaya pag gwapo si tatay mo at maganda si nanay mo, pangit ka, tanungin mo na sila, baka hindi ka nila anak. Di ba? Okay. So, yun ang tinatawag nating biological positivist na
an experiment ni na Charles Darwin sa ni Francis Galton. Si Francis Galton, pinag-aralan niyang fingerprint para tignan niya yung mabuting lahi, eugenics. Okay? Kaya ang sabi ni Positive School, patayin yung mga masamang lahi. Para walang kriminal, patayin yung mga pangit. Patayin yung mga kumbaga, patayin yung mga mukhang kriminal. Kasi pag nag-asawa yan, ang mangyayari, magkakaanak sila na magiging kriminal. Yun ang isip ng biological positivism class. Okay? So that's why they need to remove the criminals by extinction, di ba? So ano naman yung conflict theory? Ang conflict theory kasi, nagsimula yan sa socialist thinking. Kaya ang conflict theory, magkahawig sila sa socialist theory. Ano ba yung socialist? Ang socialist ay si Duterte. Bakit socialist si Duterte? Tingnan nyo. Anong announcement niya kahapon, kagabi? Sabi niya, Secretary Doke, kailan mo pupuntahan yung mahihirap para bakunahan? Kasi si Duterte, mas inuuna niya yung mahihirap. Mas inuuna niya yung kapakanan ng mga trabahador. Yun ang sosyalista. Socialism. Okay? A socialist is those people who give, we call it, they give preference and priority dun sa mga workers. Ang problema, yung socialist na yan, ginawang extreme ni Karl Marx, yung Marxist. Kaya yung Marxist, okay, ay kumbaga, base yan sa conflict theory. Okay? Base yan sa socialism. Yung socialism kasi, nag-evolve yan, naging communism. Na totally tinanggal nila yung capitalism. Sa socialism kasi, pwede pa yung capitalism. Basta, pangalagaan mo yung kapakanan ng mga tao. Pangalagaan mo yung kapakanan ng mga mahihirap. Pero sa kay Karl Marx, yung kanyang socialism, naging communism kasi tanggalin mo yung capitalism kasi sila ang nagkokos ng crime, sila nagkokos ng kahirapan, dapat pantay-pantay. Okay? So, ang conflict theory class is more on the friction between the powerful and we call it the poor people, and the less powerful. Yun ang conflict theory. Kumbaga, parang sa loob ng PNP organization, mayroong conflict dyan. Okay? Ano yung conflict? Between the PMA graduates and the non-PMA graduates. So, the PMA graduates, they are the more powerful. And eventually, there is what you call power struggle between them. Those commissioned officers who are not a graduate or who are not graduates of PMA, but graduates of other courses. So, may mga nangyayaring power struggle between them, particularly yung mga hindi graduates ng PMA. So, whether you like it or not, more of the generals who are, we call it, holding key positions the PNP today, karamihan dyan mga PMA graduates sa pag-iwanan ng mga PNPA saka mga commission officers or mga lateral entrance, okay? At saka yung mga rose from the rank. So ganun ang conflict theory, malawak yan. Basta ang usapin dyan is there's a friction, okay, between the powerful and the less powerful, the rich and the poor. And eventually because of that conflict, somehow the poor, okay, are forced to commit crime. Okay? So that is what you call your conflict theory. Now, later on, dinevelop yan ni Karl Marx, yung Marxist theory niya, na ang focus na niya ay yung conflict ay nangyayari between the labor and the capitalist. Okay? Yun ang sinasabi niya. Yung capitalist saka yung mga laborers, nagkaroon na ng conflict. And because of that, yung conflict theory na yan, nag-evolve siya, nag-extend siya sa critical theory. Okay? So these are crime causation theories that are generally based on Marxist theory of class struggle. So sa critical, kay Marxist, ang class struggle lang niya, ang conflict lang, ay nag-involve lang ng mayaman at saka mahirap, kapitalismo at saka mga laborers. Pero sa critical, maraming lumabas na mga conflict or maraming lumabas na mga power struggle. Power struggle between the male population and the female population. In fact, your gender sensitivity, okay, or the gender awareness na mga seminar, yan ay part ng critical criminology, part yan ng critical theory na binibigyan ng equality ang lahat ng genders sa isang organization. Okay? So ganun din yung
anti-sexual harassment law, that is also what you call a critical, that is also an offshoot of critical criminology or critical theory. Kasi dati kasi ang babae kapag pumasok sa organization, pumasok sa anumang trabaho, kayan ay private, kayan ay government organization, somehow nagiging subject of sexual harassment yung mga babae. And the sexual harassment basically ay tawag natin an offshoot, or the anti-sexual harassment law is an offshoot of your critical criminology sa mga feminism criminology. Okay, ganun yung class ang critical, no? Observe natin ang conflict, there is what you call the powerful group and the less powerful, okay? And the poor and the rich, like that. Okay? And eventually, yung conflict theory ni Marx is about the capitalists and the laborers. Then of course, from that vantage point, from that point of view, marami nag-isip na hindi lang yung capitalist at saka laborer may struggle, may power struggle, or may class struggle. Meron din yung mga female at saka male population. Okay? So yun ang idea ng class. Kaya ngayon, nabibigyan na ng equal opportunity ang mga women in entering the law enforcement agencies as well as in the military. Unlike before, na ang mga female noon, they are considered as we call it the minority in the organization. So ngayon, kahit mga babae ngayon, nagiging chief of police na. Okay? Nagiging general na. Noon hindi. Okay? So yun ang product ng mga critical thinking na kumbaga, dahil sa power struggle na yan, yung mga nasa baba, nagkukumit sila ng crime. Okay? At itong mga nasa taas naman, okay, nagkukumit sila ng crime by manipulating the people down below. Okay? So that is your critical, we call it theories of crime. So sometimes we call that as the radical theory. Defines crime as a violation of human rights under a radical definition of crime. Okay? So very critical sila, no? Kaya may prostitution daw kasi hindi daw nabibigyan ng tamang opportunity yung mga babae, kaya may mga 150. Di ba? 150, ganun sila, di ba? Okay. So, kaya may mga gambling daw. Okay? Kaya may mga drug use. Kaya sabi nila, sa critical thinking, hindi dapat maging crime yan kasi mga yan, kaya lang sila na-involved sa prostitution, sa gambling, sa drug use, at drug pushing kasi sila ay biktima. Biktima ng racism, biktima ng sexism, di ba? Okay? May mga, with my age class, hindi ako na-involved sa mga prostitution, Okay? Whatever. No? Kasi ibang tingin ko sa babae. Ang tingin ko sa babae kasi, they should be respected. Ganun yun. Okay? Now, kaya yung mga iba kasi na lalaki, bakit sila gumagamit ng prostitute? Kasi nga, ang tingin lang nila sa babae, ganun lang yun. Okay? Pagpalipasan ng oras, ganun. In the morbid language, pagparausan lang ang tingin nila. Kaya may mga na-engage sa prostitution. Pero pag ang lalaki ay he regard women as a respected person, kahit prostitute niya, hindi niya gagalawin. Kahit prostitute niya, hindi niya gagalawin kasi nirerespeto niya ang babae. Pero ang lalaki na ang tingin niya sa babae ay ginagamit lang, talagang ma-involve yan sa prostitution. Okay, that is what you call the sexism. The racism, yung mga ngayon yung bill na lumabas, na pipirmahan na lang ni Duterte, yung equality in height law, na 5'2", pwede nang magpulis yung lalaki na 5'2" without we call it procuring height waiver. No, yun ang tinatawag na height equality law. Dati kasi, whether we like it or not, merong kunting racism yon. Okay? Pero reverse racism kasi doon sa dating height waiver, ang nabibigyan ng preference yung mga tawag natin mga IP. Okay? Di ako naniniwala kasi doon class kasi ako'y lumaki sa region ng IP at may lahi akong IP at ang aking may bahay ay may lahing IP, no? Matatangkad naman ang mga IP. Kaya nakita ko talaga yung batas na yun sa RA 6975 na may preference ang mga IP doon sa height limit. Nakita ko yan noon pa yan na tawag natin na mayroong injustice yan sa mga non-IP. Pare-pares lang ang height ng Filipino class. I've been to Mindanao, to Visayas, and other places in Luzon. Okay?
at nakita ko yung height ng mga criminology student, pare-pares lang yan ang average. Kaya I was very glad na finally pipirmahan na lang ni Duterte yung batas doon sa height equality law, no? Hoping and praying na the soonest possible of time mapirmahan ni Duterte yon, okay? So what else, class? Yung imperialism, sa financial imperialism, ano yan? Imperialism, yung kinokontrol lahat ang mga businesses. Pagpunta mo sa isang region, okay, makita mo lahat ng business halos pagmamay-ari ng mga politician or pagmamay-ari ng isang pamilya, ganun yan. Okay? So, yun dapat ang mga crime, sabi ng critical thinking. Okay? So, of course, marami yan sa critical thinking class, yung British or left realism. We are going to discuss that later on, the peacemaking criminologies, the feminists, and the postmodern criminologies. Okay, so yun class ang general bird's eye view ng mga early general theories of crime. But again, as I've said, until now, meron pa rin yan, yung mga thinking na yan. Although nagsimula yan nung unang panahon, meron pa rin. And even our contemporary thinking, meron na yan nung unang panahon. Kanya lang, hindi sila yung mga prevailing on a particular or in a particular era. Okay? So, any